Let's all practice courtesy and safety on the road. Remember, the pedestrian lane is a safe zone for our fellow commuters. Slow down, give way, and stop when needed. A few seconds of our time could mean a lifetime of safety for someone else. Drive safe. Stay alert. A wishful reminder from Wish 1075. You're listening to the Whispers of Love on Wish 1075. siya nakuha na nothing is accidental, everything parang a gallon of Manischewitz wine. So while the rabbi was occupied. Na, get the calcium you need daily with the help of Calcium-Aid, made first. Now you go.
Siya ang kuya mong nakikinig. Alalay, bigat, laging nandyan. Dear Kuya Totoy. Dear Kuya Totoy. FM Radio Manila, your favorite music radio ka-vibes on a Sunday 9:21 at syempre nakikinig pa rin po kayo sa ating programa, ang Dear Kuya Totoy. Kasama pa rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At eto na nga po, i-accommodate natin ang isa sa mga message or mensahe na palaos naman. At yan po ay sa ating tumatawag sa akin. Hello, ate? Bakit? Pauwi ka na ba? Hindi pa, ate. Kakain lang kami sa labas ng mga kaibigan ko tapos uuwi na din ako agad. Promise, hindi ako magpapagabi. Siguraduhin mo lang, Addison, ha? Ayokong nagpapagabi ka. Delikado na sa daan. Oo na. Sige. Mag-tricycle ka na lang pauwi, ha? At tignan mo muna kung kahinaan-hinala ba yung driver. Baka mamaya, rapist pala yun. At huwag kang gagamit ng cellphone sa daan. Mas pa yan. At isa pa, huwag kang kakausap at kasama sa hindi mo kakilala, ha? Tumawag ka agad sa akin kapag may nangyari na sa'yo. Oo, ate. Sige na. Bye. Sorry. Naparanoid lang talaga si Ate Meryl. Nagsinungaling ka. Hindi mo sinabing ako ang kasama mo. Kapag sinabi kong lalaki ang kasama ko, magwawala yun. At pag uwi ko sa bahay, sermon ang hapunan ko. Di, kapag pala umakyat ako ng ligaw sa inyo, baka hindi na ako makauwi ng buhay. Baka? Ano sinabi mo? Wala. Tara na. May alam ako kain malapit lang dito. Hindi tayo aalis hanggat hindi mo inuulit ang sinabi mo. Ang sabi ko, di kapag pala umakyat ako ng ligaw sa inyo, baka hindi na ako makauwi ng buhay. Bakit aakyat ka ng ligaw? Bakit ba nanliligaw ang isang lalaki? Huh? Gusto mo ako? Bakit parang nagulat ka? Hindi ba pwedeng mainlove ang katulad ko sa isang katulad mo? Hindi naman sa ganoon, pero hindi ko lang ina-expect na magugustuhan mo ako. Sa tingin mo, hindi ako mag-e-effort ng ganito kung wala akong gusto sa'yo. Hindi kita ihahatid sundo kung ayaw kitang makasama kahit saglit lang. Ganon. Simula nung makilala kita, Addison, hindi ka na naalis sa isip ko. Pinipilit ko naman yung sarili kong pigilan tong nararamdaman ko. Pero hindi ko kaya eh. So, ang sinasabi mo, hindi tamang mahalin ako? Oo. 5 taon ang agwat natin. Taxi driver lang naman ako. Hindi pa nakapagtapos sa pag-aaral. Kung haharap ako sa ate mo, ano na lang pagmamalaki ko, di ba? Kaso, naisip ko, kung seryoso talaga ako sa'yo, gagawa ko ng paraan para magustuhan niya ako. Huwag mong isipin na parang wala kang maipagmamalaki. Mabuti kang tao. Marespeto sa lahat. Mabait. Mas mahalaga ang katangian ng isang tao kaysa sa mga diploma at pera na meron siya. Dahil sa sinabi mong yan, pwede ba ako magpaalam sa ate mo na liligawan kita, ganon? Nakausapin mo talaga ang ate ko? Sigurado ka dyan? Naku, stricto yun at medyo masungit. Okay lang. Tatanggapin ko kung anong sasabihin niya. Basta mapatunayan ko lang na totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Dear IFM. Dear IFM. Mga idol, naging malapit kami sa isa't isa simula nung nagkakilala kami dahil sa isang kaibigan ko. And to be honest, kainton ko lang naramdaman na safe ako. Na kahit anong mangyari, wala siyang gagawing masama sa akin. At isa pa, aaminin ko naman na may nararamdaman na rin ako sa kanya kaya pumayag ako manligaw siya sa akin. Ang problema nga lang, gusto niyang magpaalam muna kay Ate Meren. Oo, isa siyang malaking problema.
ate. Ano yun? Ano kasi, may bisita ako. Nasa labas ng bahay. Oh, bakit hindi mo papasukin? Okay lang. Oo naman. Bakit hindi ba naging pwede? Maghahanda lang ako ng merienda para sa kanya. Sino ba yung kaibigan mo? Hindi, si Hinton. Hinton? Sino yun? Manliligaw ko. Manliligaw mo? O sige, papasukin mo at nang masentensyahan ko. Ate naman, pwede kahit konti. Maging mabait ka. Kahit pekiniti lang. Pag-iisipan ko. Ate, eto po pala si Hinton. Hinton, ang ate ko. Magandang gabi po. Magandang gabi din sa'yo. Opo ka. Salamat po. Hinton, di ba? Yes po. So, ilang taon ka na? 22 po. 22. For sure sa edad mong yan, nakapagtapos ka na sa pag-aaral at nagtatrabaho na. Tama ba ako? Hindi po ako nakapag-college. Taxi driver po ako ngayon. Taxi driver. Paano mo bubuhayin yung kapatid ko? Malinis pong intention ko kay Addison at mahal na mahal ko po siya. Kaya ako nandito para sana magpaalam kung pwede ko siyang ligawan. Napangako ko, hindi ko po siya lulukuhin. Hindi ba sinabi sa'yo ni Addison na hindi siya pwedeng magpa-boyfriend o tumanggap man lang ng maliligaw? 18 years old pa lang ang kapatid ko, Hinton. Sigurado naman naiintindihan mo ako. Masyado pa siyang bata para makipagrelasyon. Pag-aaral muna ang inaasikaso niya ngayon. Kaya I'm sorry, pero hindi ako pumapayag. Makakaalis ka na. Okay lang po. Naintindihan ko po. Sige, Addison. Mauna na ako. Uy, teka, dito ka na mag-dinner. Pang 2 tao lang ang niluto ko, kaya sorry ka. Ayos lang po. Alis na po ako. Salamat po Ate naman, bakit mo naman binastos ng ganun yung bisita ko? Paano naging bastos yun? Kinausap ko naman siya ng maayos ha. Kung talagang seryoso siya sa'yo, hindi sasama ang loob niya. Kahit na, hindi na talaga kita maintindihan Matinong lalaki si Hinton. Huwag mo na akong ituring na bata dahil malaki na ako. Alam ko na yung tama at mali. Alam mo na. Sigurado ka ba dyan? Tama ba itong ginagawa mo? Nagpapaligaw ka sa isang taxi driver na 5 taon ang tanda sa'yo. 18 years old ka pa lang, Addison. Hindi mo pa ang mundo kapag nagkamali ka. At yun ang ginagawa ko sa'yo ngayon. Pinipigilan kang makagawa ng hakbang na pwedeng magpahila sa'yo pababa. Huwag mo mamasamay na ginagawa ko sa'yo dahil para sa'yo naman to. Dear IFM. Dear IFM. Idol Kitchi, naiintindihan ko naman si Ate Meryl. Pero syempre, mas madalas talaga na nalilito ako sa kung anong gusto niyang mangyari sa akin. Kasi hindi tumaas sa pagiging bata, sa pagiging dalaga. Isang kabataan na gustong maging malaya at maraming maranasan. Minsan nga sumasama talaga ang loob ko dahil pakiramdam ko, wala siyang tiwala sa akin. Siguro iniisip niya na masyado akong uto-uto at mahina para magkaroon ng maraming kamalian sa buhay. Magbabalik ang Dear IFM.
dahil sa likas na matigas ang ulo ko, syempre hindi ko pinatigil si Inton sa panliligaw sa akin. Sinuway ko ang utos ni ate at ginawa ko ang mga gusto ko. Parang gusto ko kasing patunayan sa kanya that time na kaya ko ang sarili ko. Na hindi ko kailangan ng mga payo niya dahil alam ko ang ginagawa ko. Bakit ngayon ka lang? Mag-aalas 12 na. Uwi ba yan ng isang matinong babae? Addison, kinakausap kita. Bakit ba? Hindi ka ba natutuwa na umuwi pa ako? At bakit ako matutuwa? Kung ginagabi ka ng ganito, ha? Ay, bukas na lang tayo mag-usap. Ay, hindi. Ngayon tayo mag-usap. Ano bang problema mo, Addison? Ilang gabi ka na umuwi ng ganitong oras ni hindi na kita nakikitang may hawak na libro? Kasal pa ba? Ano bang problema mo? Gusto mo ba talagang malaman? Sige, sasabihin ko sa'yo. Ikaw ang problema ko. Alam kong ikaw ang nagpalaki sa akin. Oo, ikaw ang bumuhay sa akin. Pero wala kang karapatan makontrolin yun. Dahil ba ito kay Inton? Bakit mo ba hindi maintindihan na hindi pwede maging kayo? Ano kung mabuntis ka niya? Sige nga, ano ang magiging buhay mo? Wala! Maayos na humarap sa'yo si Inton. Hindi mo ba nakita na malinis yung intensyon niya sa akin? Kung ibang lalaki yun, humakbo na palabas ng bahay yun eh. Pero siya, naglakas loob na humarap sa'yo, pero binastos mo lang. Hindi kabastusan yun. Kailangan niyang malaman na pinoprotektahan kita. Hindi ka nga ibang bahay dyan na pwede na lang diligawan. Bata, mahal ko siya, ate. Gusto ko si Inton. Alam mo na ba talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal? Bakit ikaw? Ha? Alam mo ba? Tinutulad mo kasi ako sa'yo eh. Gusto ko rin magkapamilya. Gusto ko rin maranasan magmahal. Ang mahalin. Pero paano ko gagawin yun kung hinaharangan mo ako? Kasi nabata ka pa. Pero nag-isip na ako. Alam ko na yung tama sa mali. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa walang tiwala. Pero kailangan mo munang makinig sa akin sa ngayon lang. Ang sabihin mo, ayaw mo akong maging masaya. Kasi ang gusto mo, umikot lang ang mundo ko sa ating dalawa. Makasarili ka, ate. Masyado mo akong kinukulong sa buhay na gusto mo. Kung mo kasi akong igaya sa'yo, hindi ka mag-control sa akin eh. Hindi naman kita magulang ah. Kapatid lang kita. Kailan ka pa natutong ganyang sumagot sa akin, ha? Mali ang tanong mo. Kailan ako natutong maintindihan na hindi lahat ng pagkakataon ikaw ang tama? Na hindi mo dapat kinokontrol ang buhay ko dahil hindi naman to sa'yo. Wala kang karapatan. Wala akong karapatan? Baka nakakalimutan mo na ako ang dahilan kung bakit nandyan ka sa sitwasyon mo. Kung bakit may iba ka sa mga ibang kabataan na kailangan pang magtrabaho, makapag-aaral lang. Wala kang utang na loob, Addison. Sige, haalis na ako dito. At ngayon, lalayasan mo na ako. Oo. Para wala ka nang iintindihin pang iba. Sinusumbat mo sa akin lahat na nagawa mo, di ba? Sige, huwag kang mag-alala. Dahil ibabalik ko lahat ng yun sa'yo. Sosobrahan ko pa para wala ka may sumbat. O, saan ka naman pupunta? Kay Inton? Sige, lumayas ka. Total naman, hindi mo na ako ginagalang at wala kang utang na loob. Akala mo, natatakot mo ako? Hindi. Umalis ka ngayon din. Hindi. At magtrabaho ko